Ito po yung daan mga ma'am sir. Rough road siya, pero sa bungod po sinisemento na. Ayan. Pasok po yung 4 wheels dito ma'am sir. Yung titingnan natin dito 8,000 square meter. May mga mangga daw sinabi ni Kuya. Ito nabili na nila. Malawang. Ang ganda nitong nabili nito na fish pan. Tigas po ito, pinagulong ng mga bato. May mga part lang nabasa dahil umulan. Ayan, magandang hapon po mga ma'am sir. Andito ako sa bayan ng Umingan. Titignan natin dito along Barangay Road, 8,400 square meter, titled property siya. Ito, rough road siya ngayon. From cemented road siguro nasa 3 to 400 meters lang. Tapos pag papunta ka na po ng National Road, 2 to 3 minutes nandito ka na sa property. So ito naman accessible siya, pasok po yung 4 wheels nito. At ang sabi nga po ng contact natin, someday ito masisemento na. Dahil sa bungad nga sinisemento na banda ron. Labasan po to ng Kasilan. Kasilan, papuntang ano po yan, Bayan, pwede. So ito yung Barangay Road, banda ron sinisemento doon, di ba? Ayan. Banda ron, tingnan natin kung mapupuntahan natin mamaya yung inumpisan na po na sinisemento. So ito yung property, nakabakod na siya. So nabakuran siya ng Jimilina. Tapos parang corner lot po ito dahil may 3 meters wide dito na right of way. Tapos ito naman Barangay Road. Pasukin natin tong property na to, baka magustuhan nyo. May 10 mangga, milina, tapos may rice land siya. May fish pan na isa. Tingnan po natin muna tong frontage nito. Hindi po siya parang nalulubak kasi may mga bato. May mga bato na tinabon ng barangay. So Barangay Road po ito. Mas malapit ang bayan ng Balungaw kaysa bayan po ng Umingan sa property na to. Bayan ng Balungaw siguro sa town proper nasa 10 minutes nandito ka na sa property. Sa Umingan naman siguro nasa 15 to 20 minutes pa ang travel. So mas maganda kung mabili nyo to, mas malapit po ang bayan ng Balungaw para bumili ng mga kailangan. At ito overlooking siya. Yan yung mountain ng Umingan. Ang ganda Tapos ito may cold spring dyan, no? So napakaganda pong mag-invest dito sa bayan ng Umingan. May cold spring tayo dyan. Tapos ang ano naman dito, mababait yung mga tao dito. Wala pong magugulo. Tapos sa Balungaw naman ay may cold and hot spring pa naman tayo doon. So marami tayong pupuntahan sa lugar na to pag nakuha nyo. Ito yung rice land. Kasama to na? Kasama po yan. So parang haba nga ng frontage nito. Ang sabi ni Kuya 60 to 70 ang frontage dito sa Barangay Road. Ayan, napakaganda. From Manila 2 hours and 40 minutes. Nandito ka na sa property. Mas less pa pagdaan tayo ng Teplex. Ay mga rice land. Kaani pa lang pala kuya. So pag kinikwenta mo yung natatamnan nito, baka nasa 3,000 din ang nasasaka. Tapos may mga milina gagawing kubo, ang bahay ng kambing, yan pwede. Tapos sa property na to, mga ma'am sir, ay hindi po binabaha. Tama kuya? Mataas po na dito. At ang gamit po na water supply, deep well pa lang po. Tapos yung power line, dyan po sa bungad. So, pagka nasimento to, sigurado magmamahal po tong property na to. Hanggang dito ba yung property? Dito na? Atanay punti, kung atanay Sarguelas. Sarguelas. Meron pa tayong fruit bearing. Ito na po yung end ng property natin. Dito.
Ay, oo nga, ano, may poste. Sumuhon yan. So, umikot tayo. Tama nga, mga 60 to 70 meters yung frontage nito. Ayan, dito na tayo sa loob. Ito na yung mga mangga. So, 10 mangga. Tapos may rolling type pa pala dito. So, ito. 10 mangga tapos isang fish pan. May mga bayog. Tsaka kawayan. Ay, ito na yung fish pan niya? Dalawa? Ay, dalawa pala eh. Ano, pwede nating paglagyan to ng tilapia at saka ano. Tilapia at saka hito. Pwede. So, kunting linis lang to. Ayan. So, doon naman, flat doon. Punta tayo doon, mga ma'am sir, para makita nyo. Ang bango naman noon. So, kasama pa yan. Andyan pala. Okay, kasama to. Kasama tong mga ano. Kasama to. 10 malalaking mangga. Tapos 2 fish pan. Tara banda ron sa may flat. Papakita ko lang dito kaya. Ito oh. Pwede siyang pag-alagaan ng ano, ng mga hayop. Tsaka pwede siyang maging bakasyonan. Yung fish pan po na isa, wala pang laman. Tapos puntahan natin yung dung sa nasasaka. Ayan, 10 mangga. Walang baha. Dito, palapit po sa National Road to. So, malapit din naman ay yung cemented road. Dito sa kabila, 300 meters na lang. Sa kabila naman, mga 400 meters din. So, siguro, ang kulang na lang ng isang kilometro yung hindi pa nasa semento. Ayan po, kasama po yan. Punta tayo doon, mga mamsa. Ayan, pag ano yung property natin, kasama to yung mga manggata. Ito na. Ito po, boundary. O, tingnan natin yung muhon doon sa dulo. Ito, ang magandang lagyan ng kubo o kaya bahay. Ayan o. Tapos, ayun pa, pwede pa doon. Punta ako mamaya, ang ganda. May isa pang fish pan. Right. So, dito yung boundary. Ma'am sir, yan. Yan, dyan po yung muhon. Okay. Tapos ito, isang fish pan. Tignan natin. Ito, maganda to. Dito na lang po kayo magpatay ng bahay o kitang-kita yung bundok. Tanggalin na lang yung milina. Sa inyo naman po yun eh, kung sakaling mabili. Puntahan mo po muna doon kuya. Tapos ikot tayo dyan sa fish pan. Para isang labasan lang. Oo. Yan yung lulusutan ng 3 meters. Ayan. So parang corner lot. Ayan. Ang dami ding milina oh. Sir, tapos kawayan. Ito. Kasama natin yung pinsan ng sealer nito. Ito. Papakita ko lang tong pag may isang burol dito na maganda rin. Tayuan ng maliit na bahay. Ayan. Medyo masukal dito. Pero madali lang pong linisin yan kasi yung ano lang po to. Ayan naman, tanaw na po yung pag dito ka nagbahay, tanaw nyo na po yung ano, yung kalsada, yung rice land. Ayan, pwede din doon. Tara, punta tayo doon para makita nyo po yung ganda ng property na to. Ayan, dito tayo sa part ng likod. Dito yung pinaka ano niya, burol niya. Lalaki ng mahogany. Pwede nang gamitin yun sa ulo ng ano, kubo. No. May laman tao. May laman. Wow, ganda pala ng fish pan. Oh. So, 2 fish pan hanggang doon. So, kung gagawing ano to,
alagaan ng hayop. Meron ng pag-inuman. Fish pan pa ba to? Saan? Talo natin. So ano, pwedeng gawing ano yan, swimming pool. Ito oh, mga milila, pwede na pong i-harvest. Kontraktor ka kaya? O karpintero? Matong karpintero. O yan, meron na po tayong ano dito, pwedeng kunin pag patayo ng bahay. Ayan, nakabakod. Hanggang dito, hanggang yung property. Tapos yan, linis lang. Pwede din dito magbahay. Flat. Oo, flat siya. Tapos tuturo ni kuya yung boundary. Ito yung 3 meters. So, actually kanino sa inyo dati ito na? Atay ba? Oo. Ito dito sa harap. So katugangan, kaya alam mo na may 3 meters wide dito. Kaya katugangan dito kami dito nagkwarto ba. Ito yung 3 meters wide, so corner lot siya. Siguro ang frontage nito sa corner lot nasa 50 to 60 meters din. So ang ganda. Kaliwaan ng daan, harap sa likod. Oo, kahit saan lumakad. Kung gusto mo namang pumunta ng bayan, diretso ka lang dyan, pwede. Gusto mo ng Balungaw, dito naman. So okay na kaya, basta ano na. So ito, nabakuran siya ng mga kukwati. Tapos mahugani. May mangga na, may fish pan pa po ito. Ang ganda rin talagang gawing bakasyonan to. Perfect na ano. Yung gusto nyo magtanim ng kalamansi, fruit bearing, wow. Kasi dito nababaha. Tapos may rice land pa siya. Doon tayo galing nag-start. Doon tayo nag-start na mag-video. So ito kasama, nakabakod siya. So ang kagandahan nito, may mga muhon na. Pwede namang relocate para sure tayo. Pero yun nga, 8,400 siya. Yung property na to. Kasi yun, total area nito 8,400. Ang price, murang-mura, 1.5 lang ang price nito. 5% at syempre sa capital gains pag-usapan natin, sabi po ng seller natin. Pero yun, usapin po natin to ng personal para kung magkasundo, di ayun, mapapasa inyo to yung property na to. Ayun, salamat po sa panunood, salamat sa subscribe, para sana makapili kayo sa mga binablog kong lupa, ino-offer ko sa inyo sa aking munting channel. Thank you po, God bless sa ating lahat.